Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama, maraming salamat sa araw na ito. Amen. Maaari na kayong umupo. At bago namin simulan ang aming talakayan, nais ko munang ilakad sa inyo ang aming mga layunin. Ang una naming layunin ay, pagkatapos ng klase, ang mga estudyante ay naasahang nalaman ang kahalagahan ng komunikasyong Pilipino. Pangalawa, nalaman ang iba't ibang uri ng komunikasyong Pilipino at kung paano ito nakakatulong sa atin. At ang pangatlo, nalaman ang koneksyon ng mga uri ng komunikasyong Pilipino sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. At ngayon, handa na ba kayong makinig sa aming mga talakayan? Magaling! Bago namin simulan at talakayin ang mga uri ng mga komunikasyong Pilipino, nais ko munang magtanong, sa inyong sariling pananaw, gaano nga ba kahalaga ang komunikasyong Pilipino? Tama! Magaling! Sapagkat ang komunikasyong Pilipino ay mahalaga dahil ito ay nagpapalalim ng ating pagkakaunawaan, nagtataguyod ng ating kultura, at nagpapatibay ng ating identidad bilang Pilipino. Sa pamamagitan nito, naipapasa ang mga tradisyon, pagpapahalaga at pagmamalasakit sa kapwa na natatangi sa isang bayan. Sapagkat kung ating iisipin, napakahalaga ng komunikasyong Pilipino upang magkaunawaan ang bawat isa. At ito rin ay naging ating identidad bilang isang Pilipino na gumagamit ng wikang Filipino. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Laga Rose Prehinog at ang pamagat ng aming tatalakayin ay komunikasyong Filipino. At ang unang uri nito ay ang tsismisan. Ang tsismisan sa komunikasyong Filipino ay isang di formal na pag-uusap kung saan pinag-uusapan ang mga personal na bagay o buhay ng ibang tao. Karaniwang ginagawa ito bilang paraan ng pagbabahagi ng impormasyon, pagkikipagkapwa at pagtataguyod ng ugnayan sa komunidad. Bagaman, minsan ay nagdudulot din ng maling impormasyon o di pagkakaunawaan. Ang tsismisan ay hindi masama kung ito ay ginagawa sa mabuting paraan. Ngunit kung magbibigay ka ng mga maling impormasyon, ito ay magdudulot ng hindi maganda. Halimbawa na lamang, ako ay may kakilala at nalaman kong siya ay may maling ginawa at ipinagsasabi ko ito sa mga ibang tao. Ito ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan mula sa akin at sa kanya. Sa panunuring papel na kaya nakikinig ang lupa at lumilipad ang balita, ang tsismis at ang tunggalian ng uri ng lipunang Pilipino ni De La Cruz, 2014. Inilahat ang gampanin ng tsismis at pagbabagong tingin dito, lalo ginagamit ito ng mekanismo na nagtutunggaling antas ng lipunan. Sa talakay ni Magay 2002, pinakamalapit nitong katumbas ang gossip sa Ingles at chisme sa variety nito sa Espanyol. Ang mga ito ay bali-balitang walang batayan o kung mayroon man ay dapat na sarilinin na lamang. Sa ating wika, tiyak sa Tagalog, may katumbas ito na sabi-sabi, bulong-bulungan, usap-usapan, kwento-kwento, alingas-ngas at bali-balita. Minsan ay nagdudulot ng maganda kung ikaw ay nagbibigay ng mga positibong impormasyon. Halimbawa na lamang kung nakamit ng iyong kapitbahay ang kanyang mga miniliti sa buhay. Yun ay positibo kung yun ay ibibigay mo o ibabahagi mo sa ibang mga tao ang kanyang mga napagtagumpayan sa kanyang buhay. Ngunit minsan ito din ay nagsasani ng hindi maganda kung ikaw ay nagbibigay ng mga hindi kaaya-ayang mga impormasyon sa ibang tao. Halimbawa, ako may akong silingan, tapos buntisan siya, tapos ako panchismis sa lain na tao, which is dili siya dayaw sa pananaw, o bisan pa sa mabati ng mga tao, dili kayo siya madayaw. So, syempre, kay ako yan to di tabi-tabi, tapos dili madayaw. May posibilidad na magpakamatay o ma-depress ani sa katao tungod sa ako pagpakanap ng impormasyon na dili madayaw. Alam mo kasi, ang magsalita ni Alibaba, magsalita
isang di formal na pagtitipon o usapan ng isang maliit na grupo. Kadalasan sa mga kaibigan, kapitbahay o magkakakilala sa isang komunidad. Nagaganap ito sa informal na setting tulad ng kalsada, tindahan o bakuran, kung saan ang mga kalahok ay malayang nakikilaho at nagbibigay ng opinyon sa anumang paksa mula sa personal na buhay, balita at pang-araw-araw na isyu. Isa sa mga halimbawa nito ay ayon sa mga estudyante na natapukan sila sa isang katindahan, kaibigan sila kapalit, tapos mag-istorya sila tungkol sa ilang mga kinabuyoyo, kumusta na kanila sa ila, kung niya ang mabay ng kwarta, kumusta nila pag-eskwela, yan ang kinumustahin dyan. Ang umpukan ng chismisan kay may pagkaparipalya na siya, galing ang sa umpukan, kay gapukan sila sa kumandib mismo na yung tabo. Ibala nila istoryahan kay tungkol sa mga kinabuhi nila, sa mga issue, which is positive da. Ang chismisan kay niya epekto is duha, which is madayaw o dili. Pero sa umpukan kay lampukan ni Kaina is simple na lang siya na pag-istoryahan ng kada isa. At sa ako, nakita kami sa ako amigo sa kalsada, yung istoryahan kami, yung kinumustahay kay tungkol bago pa kami nagkita, hinahita sa akong kinabuhi, kumusta ng pag-eskwela. O kami sa example ng umpukan. Nag-enjoy sa mga talakayin natin kanina. Ngayon ay dumako naman tayo sa panibagong usapin at ito ay talagang magugustuhan ninyo ngayong hapon. So, bago ko itatalakay ang ating talakayin, ay nais ko sanang sapakin yung iyong katabi upang sila ay magising dahil dadako na tayo sa usaping isang malalim na termino na kung saan ay paloob sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi madalas natin napapansin ang tungkol sa pagbabahay-bahay. So ano nga ba yung pagbabahay-bahay? So nais sanang itanong sa inyo kung ano nga bang nasa isip niyo ang tungkol sa pagbabahay-bahay. Tama, magaling. Ang pagbabahay-bahay, isang terminong tumutukoy sa paglapit-lapit sa mga lugar o tirahan upang mangalap ng impormasyon or serbisyo o kundi kaya ay minsan ay gawang tungkulin. So ngayon ay meron tayong mga halimbawa dito na maaaring madali mong maunawaan kung ano nga ba itong pagbabahay-bahay. So ngayon ay unahin natin ang halimbawa ng pagbabahay-bahay ay ang Bible sharing. Ang Bible sharing, ito ay isang gawaing komunikasyong panrelihiyon na kung saan ginagawa ng iba't ibang grupo sa ating komunidad. Laya na lamang ng mga saksi, Iglesia ni Cristo, o Katoliko, iba pa. Diba alam naman natin na itong mga kagaya na lamang ng mga saksi, diba, na talagang pupunta sila sa bahay-bahay upang makapagbahagi ng kanilang pananampalataya o nagtuturo o nagpapalaganap ng pag-asa tungkol sa kanilang relihiyon. So itong kanilang ginagawa ay hindi lamang upang magpatibay ng kanilang paniniwala, kundi pati na rin upang sa pagpalaganap ng pagkakaisa o pagkakabuklod-buklod ng kanilang binigsitahan. So ngayon, dumako naman tayo dito sa pangalawang halimbawa ay ang pag-aalok ng produkto. So, ano nga ba ang nasa isip nitong pag-aalok ng produkto? Ito ay isang gawaing negosyo na kung saan ay mahusay ka sa komunikasyon upang ikaw ay makabenta. So, isa dito sa mga halimbawa ng negosyo ay ang pagpapautang
ng mga gamit pang kusina, mga kosmetika, o di kaya mga gamit pang araw-araw. O ikaw dyan, anong sa tingin mo, anong napapansin mo sa inyong bahay kapag may nagbebenta ng mga gamit? Tama. O di ba? Yung kanilang ginagawa ay talaga manghihikayat sila sa iyo upang makabili ka sa kanilang mga produkto. Talaga nakikita mo na talagang mahusay silang makipag-usap upang madali silang pagkatiwalaan ng kanilang mamimili. So ngayon ay dumako naman tayo sa pangatlong halimbawa ng pagbabangal. Ito ay isang masensitibong usapin. Ito ay ang pagtotokhang. Pagtotokhang isa itong tumutungkol sa kontrobersyal na estratehiya na ginagamit ng mga pulisiya noong panahon ng kampanya ng anti-druga ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Naalala natin na ito talagang ginagamit ng mga opisyal ng mga pulisiya na pupunta sa bahay-bahay upang mangarap ng informasyon upang malaman kung sino yung mga suspect na gumagamit ng droga. Itong ginagawa nila, ang layunin nila ay upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang mga tao ng gobyerno. So dito naman tayo sa survey para sa census. Ito ay isang gawain. Ito ay ang mga taong inatasan mangalap ng mga datos mula sa bawat pamilya upang malaman ang bilang ng miyembro nito, lalo na sa panahon ng eleksyon. So lalo na ngayon, di ba? Alam natin na talagang meron ng mga taong pumupunta sa bahay upang malaman kung ilan kayo doon para upang mabigyan kayo ng alokasyon na ang mga makukunan ng gobyerno na makagawa ng informadong desisyon na makikinabang sa buong komunidad. Hindi atin kundi sa komunidad. So ngayon, doon naman tayo sa panghuli natin ay ang pangkalusugang servisyo. Ito ay karaniwang ginagawa ng barangay health worker or BHW na sila talaga ang inatasan upang magpunta sa bahay-bahay upang alamin kung sino yung mga taong hindi makakabili ng mga pangkalusugan o kaya gaya na lang ng mga bakuna or iba pa. Ito yung kanilang mga trabaho upang talaga ay mabigyan ng solusyon ang mga taong hindi kayang bumili ng kanilang pangangailangan, lalo na sa kanilang kalusugan. Naway, mayroon kayong natutunan sa aking itinalaki ngayon, ito ay ang tungkol sa pagbabagay. Magandang umaga po. Ma'am, baka gusto niyo pong pumili ito po. Mas, haplas, trong, panyawan, linimin. Bakit favorite? Hindi mo ito bang talagang tanggal na nakasakit mo sa katawan. Pati katawan mo tanggal rin. Bumili ka na po. Talaga? Oo nga, ma'am. Magkano rin na? Hindi ka po. Magiging ako na naman. Magiging ako ba? Ay nako, kadalasan sa mga ganyan, hindi totoo yung produkto. Naku, ma'am, iba pa po sa amin, ma'am. Baka kasi siguradong marami sa ako. Oo nga, maganda Hindi na tayo, ma'am. Unahan na lang po. Ako naman tayo sa pang-apat na uri ng komunikasyong Pilipino. Ito ay ang pulong bayan. Ano nga ba ang pulong bayan? Ang pulong bayan sa komunikasyong Pilipino ay isang pagtitipon kung saan direktang nag-uusap ang mga miyembro ng komunidad upang talakayin at itasin ang mga isyong pangkapayanan. Sa makatwid, ang pulong bayan, ito ay sa formal na pakikipag-ugnayan o pakikipag-komunikasyon ng mga pangkat ng mga tao sa isang komunidad. Dito, tinatalakay ang pagsang-ayon, pagbabahagi ng mga informasyon, pakikipagsunduan ng alimang mga bagay para sa ikuunlad ng isang pangkat o pamayanan. Dito, maaaring sabihin ng mga kalahok ang kanilang mga salubin.
Iba pang halimbawa na nagpapatawag ng pulong bayan ay ang mga halal na legislator. Katulad na lamang ng opisyal, kapitan, gobernador o congressman. Kadalasan ang mga patungkulan na ito ang taunang pagkukulat ng Pangulo ng Pilipinas sa sambayanan tungkol sa pangkahalagahan ng bansa sa aspektong ekonomiya, panlipunan at iba pa. Sa lalawigan naman, o munisipyo at barangay, nagbibigay rin ng State of the Nation Address. Kagaya na lamang ng tinatawag natin sa lalawigan at sa munisipyo, meron tayong tinatawag ang may mga katungkulan sa gobyerno ay nagpapatawag ng pulong bayan upang direktang makipanayam sa kanyang nasasakupan. Iba pang halimbawa na nagpapatawag ng pulong bayan ay ang mga ahensya ng gobyerno na may mga programang pang-kaunlaran. Pangatlo, Peoples of Non-Government Organization na may programa na sinusulong ng proyekto o advokasya. Pang-apat, progresibong grupong namumubilisa ng mga tao laban ng pang-api ng mga nasa kapangyarihan o nagnenegosyo. Pang-lima, pribadong institusyon na nais mga kapital para sa isang negosyo kung matupad ang aktibidad bilang bahagi ng Go! Pang-anim, informal na leader o nagmamalasakit ng mamamayan nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababayan. Go! Magandang umaga sa inyo mga So, nandito kayo ngayon sa umaga ko sapagkat ating tatalakay ng gagawin natin proyekto. Ito ay panilaw sa daan. Maganda nga yung kapitana dahil sobrang liblib ng lugar at sobrang dilim kung kaya kailangan na pailangan natin ang makadaan upang ang mga tao na ninilalo ay magkaroon. Tama ka. Marami rin kasi nagreklamo sa aking mga kapabayan natin na natatakot na silang lumabas ng gabi lalo na sobrang dilim. Kung kaya ito ang maisipan ng proyekto. Tama nga. Meron ba kayo naisipan mo? Okay, naisip ko lang sa iyo kapitana. So, saan tayo kukuha ng budget para dyan? So, kukuha tayo ng budget galing sa gobyerno. Pagpapropose lamang ako ng proyekto sa kanila at sila nang magbibigay sa akin ng budget upang maisagawa ang ating gagawing proyekto. Paano kaya tayo nakakasiguro kapitana na ito ay kanilang bibigyan ng kasi? Okay po talaga sa gagawin ko ang aking makakaya upang ikay kanilang bigyan ng budget upang magawa ang ating proyekto. At dito lang, yun lamang sa sana. Masabi na rin sa inyo ng mga tauhan na ito ang ating gagawing proyekto sa ating maraming salamat sa Sumako naman tayo sa kalimang uri ng komunikasyon ng Pilipino. Ito ay ang talakayan. Ano ba ang talakayan? Ang talakayan ay uri ng komunikasyon na formal o informal. Dahil saan ay nagbibigay ng tiyak na paksa na maaaring nagbigay ang kasangi at nagsinig sa impormasyon na pinag-uusapan. May pitong halimbawa ng talakayan. Ang pang-una ay ang pang-classroom na talakayan. Ang pang-classroom na talakayan, ito ang Go! talakayan sa silid-aralan na pinagmumuan ng isang guro. So, pareho naman na lamang sa isang guro na nagbigay ng pag-uulat sa kanilang estudyante. Pangalawa naman ay ang symposium. Symposium. Mga talakayan na karaniwang ginagamit ng mga ahensya ng pamalayo upang ipaalam sa mga barangay o komunidad ang mahalagang impormasyon. Pareho na lamang sa barangay na mag-agenda upang iparating ang gustong plano para sa pag-unlad ng kanilang barangay. Ang pangatlo naman ay ang panangunang humihiya sa simbahan. Pareho naman na lamang ng pastor na nagbigay ng mensahe. Pang-apat ay ang sesyon ng opisyal. Ito ay naganap kadalasan sa pagdiskusyon ng mga taong politiko sa pagsangpat tungkol sa kanilang pamamahala at kalagaran ng bayan o barangay. Ito yung sa mga senador. Kaya sa pagitan ng mga alkalde tungkol sa pag-unlad ng kanilang mga bayan.
maramihang kasakian ng kasulatan ng impormasyon. At ang halimbawa na lamang nito ay ang pagdinig sa Senado tungkol sa mga isyu ng korupsyon. Ito ay ang pangkalahatang talakayan ng mga kulang sa paaralan. At ang ika-anim ay ang pagdinig sa Senado. Ang talakayan ito ay para lamang sa mga senador sa mga paksang isyong panlipunan alinsunod sa kanyang tungkulin. Pareho na lamang sa talakayan ng korupsyon. At ang ikapito, telebisyon, panradyong talakayan at iba pa. Tumutukoy ito sa iba't ibang talakayan, programa, panradyo at telebisyon na narinig at napanood sa media. At ang halimbawa na lamang nito ay talakayan sa radyo tungkol sa mga isyu sa politika. At yan lamang. Magandang umaga sa inyong lahat, aking mga kaklase, lalong-lalo na sa inyo ma'am. Magandang umaga po. Sa araw na ito, ang aking iuulat ay patungkol sa verbal at di-verbal. Meron ako kapabibigay sa akin ng explanation patungkol sa ibig sabihin ng verbal. Tama! Umako naman tayo sa komunikasyong di-verbal. Ano nga ba ang komunikasyong di-verbal? Ang komunikasyong di-verbal sa komunikasyong Pilipino ay pagpapahayag ng damdamin o mensahe gamit ang kilos, galaw, ekspresyon ng mukha, tono ng boses, at iba pang hindi binibigkas na paraan tulad ng pagtaas ng kilay o pagwiti. Ang di-verbal na komunikasyon, ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng damdamin sa loobin o mensahe na hindi gumagamit ng mga salita. Meron akong 6 na halimbawa dito. Una, pagtaas ng kilay. Karaniwang ginagawa ito bilang tanda ng pagkilala o pagbati sa isang tao, lalo na kung malayo siya. Ikalawa, pagngiti. Isang simpleng ngiti ay nagpapakita ng kasiyahan, pagbati o pag-aproba. Ikatlo, pagmano. Isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga nakakatanda. Ikaapat, pagtaas ng boses. Maaari magpahiwatig ng galit o pagkabahala. Ang pagbabago ng tono ng boses ay madalas na nagpapakita ng damdamin na nagsasalita kahit hindi na ito diretsong sinasabi. Panglima, ay pagtamo o pag-iling. Ang pagtamo ay tanda ng pagsang-ayon, samantalang ang pag-iling ay nagpapakita ng pagtanggi o hindi pasang-ayon. Ika-6, pagtitig o ay kulita. Maaari magpahayag ng interes, katapatan o minsan ay hamon o galit depende sa paraan ng pagtitig. At yun mo. Pa sa mga halimbawa sa komunikasyong di-verbal. Una ay komunikasyong di-verbal sa may kapansanan, lalo na sa mga pipi na hindi na nakakapagsalita, kaya't kailangan nilang gumamit ng sign language. Pangalawa ay ang teknolohiya, sapagkat ginagamit na ito at hindi na gumagamit ng verbal na komunikasyon. Tatlo ay ang pantrapiko, sapagkat gumagamit ang mga pulisya ng sign language sa pagpapadaloy ng mga traffic. At ang panghuli naman ay ang ekspresyon ng mukha. Sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha ay malalaman na natin ang nais nating ipahiwatig. Manahimik ka muna, anak, kasi ito yung bibili natin. Magkano po ba yung cellphone? Sa ano? 5,000 na lang na. Huwag muna, anak. Pesos lang. Bilhin nyo na. Bibilin ko po muna yung cellphone. Ito po. Saan sa inyo? Ito po. Ito. Huwag muna, anak. Sige na, anak. Ito na. Maganda na ako sa'yo, anak. Tumigil na kayo. Hindi baliw yung anak ko. May kapansanan siya pero hindi siya baliw. Uri ng komunikasyon ng Pilipino ay ang mga ekspresyong lokal. Ang mga ekspresyong lokal sa komunikasyong Pilipino
ay mga salitang parehala o bayan na may nagtatanging o lugar sa isang partikular na rehiyon o kultura sa Pilipinas. Kabilang dito ang mga salwikain, sabihan, idioma at mga sariling wika o dialekto. Sa ekspresyong lokal daw, lokal ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng wika, kultura sa Pilipinas. Isang halimbawa ng ekspresyong lokal ay bahala na. So, ang masabot si ano yung mahala na pa na ang tadanan ng kabali mo magpaig sa imo kabali. Hala na yan, mahitabo or malimakawan siya. Delikadua nasa Diyos ang awa sa tawang gawa na ang pasabot is sa Ginoo dagay. Sa pangalawang halimbawa ng ekspresyong lokal ay nasa Diyos ang awa sa tawang gawa. Ibig sabihin na ang Ginoo lang bahala ka nato na basta kaliyog kita ng tadong o meron kita mapasagan. Ang dito lang nagtatapos at sana mayroon kayong natutunan. Ay, nakakapagod ang mga bago. Uy, Vince, bakit ka malungkot? Ano nangyari sa'yo? Ang dami kasi mga problema, lalo-lalo na sa pinansyal. Ano ba bang bago? Ay, naku. Huwag kang mag-alala. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Mahala na. Alam ko tayo. Oo nga, ikaw pa ba naku? Ikaw pa, malangos ka! Pero minsan, kailangan talaga kumapit sa pagaling para mabuhay. Yan talaga sa kapatid ng pagkakayari. At dito nagtatapos ang aming pag-ulat patungkol sa komunikasyong Pilipino. Akin munang ulitin, ano ang mga uri ng komunikasyong Pilipino? Tama, ang una ay chismisan, pangalawa ay umpukan, komunikasyong di-verbal, pangbahay-bahay, pulong bayan, talakayan, at mga ekspresyong lokal. Naway meron kayong natutunan sa aming mga pag-uulat ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig.